Malapit nang matapos ang Roe Subway sa Metro Manila sa pagsisimula ng 2026. Malapit nang makumplito ng gobyerno ang mga pagbili ng right-of-way, ROW, para sa matagal nang naantalang Metro Manila Subway Project, MMSP, kung saan mahigit 70% na lamang ng mga kinakailangang ari-arian ang matatapos ngayong taon. Noong Desyembre taong 2025, sinabi ng Department of Transportation, DOTR, na nakuha na nito ang 90.76% ng ROW para sa MMSP, na siyang magiging unang underground rail system ng bansa. Ito ay isang malaking pagbabago para sa DOTR matapos ang pagbili ng ROW ay nasa 51% lamang noong Pebrero ng parehong taon, o noong panahon ng nooy pinuno ng transportasyon na si Jaime Bautista. Sa ilalim ng pamumuno nina dating kalihim Vince Dizon ng DOTR at kasalukuyang acting kalihim ng transportasyon na si Giovanni Lopez, pinag-ibayo ng ahensya ang mga pagsisikap upang matugunan ang mga pangunahing isyu sa pagbili ng mga ari-arian para sa riles. Sa partikular, dati nang nahirapan ang DOTR na makuha ang ROW sa mga distrito ng negosyo at mga eksklusibong nayon, tulad ng Barilla Properties, White Plains, Corinthian Gardens, at Metro Walk. Nalutas na ang mga isyong ito, kaya't 9.24% ng ROW ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng 33 kilometrong linya ng riles na nangangailangan ng atensyon ng gobyerno. Nauna rito, sinabi ni Lopez na plano ng DOTR na kumpletuhin ang ROW para sa proyekto sa ikalawang quarter ng taon. Mas mabilis na nakumpleto ng gobyerno ang mga pagkuha ng lupa sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang standalone na tanggapan para sa Right-of-Way and Site Acquisition, ROW-SA, sa loob ng DOTR. Mula sa humigit kumulang 200 tauhan ng ROW-SA, ang bilang ng mga manggagawa ay lumawak sa 900 upang mas mapabilis ang proseso ng pagkuha. Nakipagsosyo rin ang DOTR sa Office of the Solicitor General, OSG, upang lutisin ang mga isyu sa ROW, habang nagsasagawa ng mga programa sa pagpapahusay ng kapasidad at pagsasanay upang higit pang mapahusay ang kanilang mga manggagawa. Bukod sa MMSP, nakatuon din ang DOTR sa pagkuha ng ROW para sa North-South Commuter Railway, NSCR, partikular sa hilagang bahagi nito. Mula sa 38 parsela o 2% lamang ng nakuhang lupa noong Pebrero taong 2025, ang DOTR ay nakakuha na ngayon ng 1,143 parsela o 56% ng ROW sa pagtatapos ng nakaraang taon. Tunay na isang magandang taon ang 2025 para sa aming ROW dahil pinabilis namin ang pagkuha ng lupa upang agad na makinabang ang mga commuter sa subway at NSCR, sabi ni Lopez. Batay sa kasalukuyang progreso para sa North Segment, sinabi ni Lopez na maaaring makumplito ng gobyerno ang pagkuha ng ROW sa kalagitnaan ng taon. Para sa katimugang bahagi, naaprubahan na ng DOTR ang 4 sa 11 na ROW acquisitions para sa mga istasyon ng NSCR. Sa partikular, ang mga kinakailangang ari-arian sa EDSA, Cabuyao, Santa Rosa, at Banlac ay naibigay na sa gobyerno. Plano ng gobyerno na simulan ang bahagyang operasyon ng hindi bababa sa 2 istasyon ng MMSP pagsapit ng 2028, habang ang bahagyang operasyon ng bahaging Valenzuela at Malolos ng NSCR ay nakatakdang magsimula sa Desyembre taong 2027.